Magandang gabi po sa bawat isa. Maraming salamat po sa inyong pagdalo. Nauna po tayo sa pinakamahalagang bahagi ng gawain, ang pangangaral ng salita ng Diyos. Sa inyong pong mga dalang Bible, Acts chapter 24. Acts chapter 24. Amen. Ang aking pong intro ngayong gabi ay isa pong katanungan. Amen. Ano sa tingin nyo ang paboritong salita ng dyablo? Pwede ba akong magtawa? Ano sa tingin mo ang paboritong salita ng dyablo? May makarya? May insight po ba kayo? May makarya? Ano sa tingin mo ang paboritong salita ng dyablo? Sige! Pwede? Sige! Sige! Sige lang ng sige! Sige, nagtataas na kamay Sister Marian. Ano, Sister Marian? Gawin mo yan. Gawin mo yan! Yung para bang ang pinupunto nyo ay nanunukso. Kaaway. Sige! Gawin mo yan! Amen. Meron pa po ba? Gustong sumagot? Si RJ? Tama yan. Tama yan! Sige! Gawin mo! Tama yan! Duduktong-duktong na. Meron pa po bang idadagdag? Oh, magkataas na kamay si John Peter. Sige, John Peter. Subukin mo o subukan mo lang. Why don't you try? Subukan mo lang. Sige, gawin mo. Tama yan. Subukan mo lang. Meron pa po ba? Sister Jewel. Wala namang nakakakita. Amen? Sige lang. Tama yan. Gawin mo. Sige. Gawin mo. Tama yan. Subukan mo. Wala namang nakakakita. Go. Amen? Hallelujah. Wala namang pong masama sa inyong mga sinagot. Amen? Hallelujah. Pwedeng yun din ay salita ng kaaway, ng dyablo. Amen? Walang sumagot ng kasinungalingan. Amen? Salita din ng dyablo, kasinungalingan. Amen? Pwede. Kapaitan. Negatibong salita. Nananakit na salita. Walang sumagot din ng isip siguro ng iba. Ang paboritong salita ng dyablo ay mura. Pagmumura. Diba? Bad words. Pwede. Amen? Hallelujah. Pero ngayong gabi, mga kapatid, ayon sa isang American pastor, amen, si Alistair Begg, nakikita nyo sa inyong harapan, sabi dyan, the devil's favorite word is tomorrow. The devil's favorite word is tomorrow. Ang paboritong salita ng dyablo ay bukas. Amen? O pwede ko sabihin ngayong gabi, mamaya. So wait lang. Saka na lang. Sa susunod na. Amen? Hallelujah. Anong meron sa salitang bukas? Bakit tomorrow? Bakit bukas? Dahil ang salitang ito, mga kapatid, ang kaisipang ito, o ang pananaw na ito, ang nagiging dahilan kung bakit merong mga tao, at kahit mga Kristiyano, na napapahamak ang kanilang buhay, at nakakaligtaan nila ang gusto sanang gawin ng Diyos na napakabuti sa kanilang buhay. Hindi nangyayari sa kanila dahil ang sinasabi nila ay bukas o bukas na lang. Naunawaan niyo ba, mga kapatid? Ito rin ang babasahin nating tagpo sa Bible, sa ating main text, tungkol sa isang gobernador, amen, sa Bible time, na ang pangalan niya ay Felix. Basahin po natin ang ating main text, Acts chapter 24, verses 24 hanggang 27. Pagkaraan ng ilang mga araw, si Felix ay dumating na kasama si Drusilla na kanyang asawa na isang Hudyo at ipinatawag si Pablo. At siya'y pinakinggang magsalita tungkol sa pananampalataya kay Kristo Jesus. Samantalang tinatalakay niya ang tungkol sa katwiran, pagpipigil sa sarili, at sa paghukom na darating, nangilabot si Felix. At sumagot, umalis ka muna ngayon, at kapag nagkaroon ako ng pagkakataon, ay ipatatawag kita.
Verse 26, kanyang inaasahan din na siya ibibigyan ni Pablo ng salapi. Kaya madalas niyang ipinapatawag si Pablo at sa kanya'y nakikipag-usap. Ngunit nang matapos na ang 2 taon, si Felix ay pinalitan ni Porcio Festo at sa pagnanais na gumawa ng ikasisiya ng mga Hudyo ay pinabayaan ni Felix si Pablo sa bilangguan. Tayo po'y manalangin, Panginoong Diyos, marami pong salamat sa pagkabasa ng iyong salita. Ikaw, Panginoon, ang manguna at mangusap, O Diyos, sa paksang ito na aming tatalakayin ngayong gabi. Gamitin mo ako, pangangaral ng iyong salita, ang aking bibiga. Anoint the preaching of your word tonight, O Diyos. Hindi ito sa aking sarili lamang, Panginoon, kundi sa pamamagitan ng kapangyarihan, karunungan ng banal na Espiritu ngayong gabi. Mangusap ka, humipo ng mga puso ngayong gabi, maunawaan namin, O Diyos, ang mensahe ng pangangaral ng iyong salita. Lalabas kami, Panginoon Diyos, meron kang ginawa sa aming buhay. Ang kumbiksyon, Panginoon, ng banal na Espiritu ay huwag naming labanan. Ikaw, O Diyos, ang malayang kumilos sa aming kalagitnaan. Marami pong salamat. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi na Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Tulungan tayo ng Panginoon ngayong gabi. Mangangaral po ako sa paksang ito, some other time. Some other time. Sa Tagalog ay sa ibang pagkakataon. Sa susunod na lang, bukas na lang, saka na lang, mamaya na lang. Amen? Some other time. Una po natin pag-usapan, mga kapatid, conviction and convenience. Conviction and convenience. Sa Tagalog ay conviction at kaluwagan o kaginhawaan. Okay, background check muna tayo, mga kapatid. Kapag binasa nyo ang buong context ng Acts chapter 24, si Pablo po dito ay hinuli dahil maraming Hudyo ang nagagalit sa kanya dahil sa kanyang ipinapangaral. Sabi ko nga, noong nakaraang linggo, ang mga leader ng simbahan, noong panahon nila, ang nagpapatay kay Jesus Christ. Ang nagpapako sa ating Panginoong Hesus. Sapagkat ayaw nila sa ating Panginoon. Hindi nila matanggap si Jesus. Tapos, itong si Pablo naman, ang ipinapangaral ay si Jesus. Tungkol sa muling pagkabuhay. Kaya galit na galit kay Pablo ang mga Hudyo, lalo na ang mga leader ng simbahan. Kaya sa tagpong ito, dinala nila si Pablo kay Felix, na kasalukuyang gobernador o may authority ng panahon na ito para litisin si Pablo. Pero itong si Felix, mga kapatid, ay may kaunting nalalaman na tungkol sa pinapangaral ni Pablo. Siguro, paminsan-minsan, amen, kapag nangangaral si Pablo, yung mga tauhan ni Felix nakakapakinig kay Pablo, tapos kapag pupunta sila kay Felix, itong mga tauhan ni Felix ay nag-share din sa kanya, nagbabahagi din sa kanya. Oy, alam mo ba, Ginoong Felix, napakinggan namin, may isang lalaki doon nangangaral patungkol kay Jesus, patungkol sa muling pagkabuhay, siya daw ang kaligtasan, amen, siya daw ang anak ng Diyos. Kaya si Felix, mga kapatid, ay may kaunting nalalaman na tungkol sa pinapangaral ni Pablo. Tignan niyo po sabi sa Acts chapter 24, verse 22, ngunit si Felix, na may wastong kaalaman tungkol sa daan, ay ipinagpaliban ng pagdinig na sinasabi, paglusong ni Lysias na punong kapitan, magpapasya ako tungkol sa inyong usapin. Ang tawag ng mga Hudyo noong panahon nila sa sekta o relihiyon ni Pablo, ginawan lang naman nila ito ng tawag o ng pangalan, ang tawag nila ay ang daan. The way. Kaya pansinin nyo, kaalaman tungkol sa daan. Tapos ang sabi pa sa verse 23, at yung kasunod na talata, Acts 24:23, at iniutos niya ni Felix sa centurion na siya'y bantayan si Pablo at bigyan ng kaunting kalayaan at huwag pagbawalan ng kanyang mga kaibigan na tulungan siya sa kanyang mga pangangailangan. So pinasa natin, mga kapatid, ipinagpaliban ni Felix ang pagdinig o paglilitis. Kasi dito, dinala ng mga leader ng simbahan si Pablo. Felix, nanggugulo ito. Amen. Itong tao ito, kung ano-anong pinapangaral. Puro kasinungalingan. Ang mabuti pa, litisin natin siya. At ikaw ang may authority, Felix, para magpakulong sa kanya. Kaya lang itong si Felix, nabasa natin,
ipinagpaliban niya muna, pinost niya muna, tapos sabi pa niya, bigyan niyo siya ng konting kalayaan, huwag niyong pagbawalan yung kanyang mga kaibigan, na tulungan siya sa kanyang mga pangangailangan. Amen. Lumalabas mga kapatid na parang medyo panig o kampi si Felix kay Pablo. Amen. Ito ay marahil nagugustuhan ni Felix ang mga pangangaral ni Pablo. Amen. Parang di ako naniniwala sa inyo, mga leader ng simbahan. Parang mas naniniwala ako sa pangangaral ni Pablo. Kaya pagdating sa Acts 24, na ating main text mga kapatid, Acts 24:24, pagkaraan ng ilang mga araw, binasa natin dito kanina, si Felix ay dumating na kasama si Drusilla na kanyang asawa na isang Hudyo, at ipinatawag si Pablo, at siya'y pinakinggang magsalita tungkol sa pananampalataya kay Kristo Jesus. Pinatawag ngayon ni Felix si Pablo para pakinggan nilang mag-asawa ang pangangaral ni Pablo tungkol sa Panginoong Jesus. May nalalaman na si Felix tungkol sa ating Panginoon, pero siguro ay gusto pa niyang madagdagan ang nalalaman niya tungkol sa ating Panginoong Jesus. Para kay Felix mga kapatid, siya dito ay kumukuha ng mga impormasyong pangrelihiyon, religious information. Ganun naman ang mga tao, mga kapatid, kapag may pumupunta sa kanila na magbabahagi ng salita ng Diyos, amen, yung iba, di ba, pakikinggan talaga nila. Di ba, kapag may pumunta sa bahay ninyo na tao po, amen, pwede po ba kami humingi ng konting oras, mag-share lang po kami sa inyo ng Word of God, di ba? Lalo tayong mga Pilipino, di ba, mga kapatid, napaka-religyoso natin, di ba? Paminsan hindi natin matanggihan yung mga pumupunta sa atin na gustong magbahagi ng salita ng Diyos, pakikinggan natin. Tama po ba, mga kapatid? Amen? Pero ang totoo nun paminsan, nakikinig tayo, it's either wala tayong choice, or pangalawa, nakikinig tayo dahil gusto nating makakuha pa ng mga religious information. Amen? Parang gusto ko pang madagdagan yung nalalaman ko eh. Sige nga, pakikinggan ko nga ito. Ano naman kaya sasabihin itong sekta na ito, itong relihiyon na ito, itong paniniwala na ito. Amen? Pero dito mga kapatid, si Felix ay hindi lang nakarinig ng pangrelihiyong impormasyon o panibagong ritual, panibagong seremonyas, o hindi lang basta yung napakinggan si Jesus, napako sa krus, nabuhay na muli, kundi ang napakinggan ni Felix mga kapatid, ay mga katotohanan tungkol sa ating Panginoon at kung anong gusto ni Jesus para sa atin. Anong gusto ni Jesus na gawin natin? Anong gusto ni Jesus na uri ng buhay natin? Acts 24:25, samantalang tinatalakay niya ni Pablo ang tungkol sa katwiran, pagpipigil sa sarili, at sa paghuhukom na darating, nangilabot si Felix. Amen? Hallelujah. So, akala ni Felix, mga kapatid, just another religious information lang itong pakikinggan niya kay Pablo. Pero nang tagpong ito na pinatawag ni si Pablo, sige nga, tawagin niyo kay lalaki yan. Gusto ko ulit makapakinig ng pangangaral. Pero nang tagpong iyon, mga kapatid, nang magsimula ng mangaral si Pablo kay Felix, hallelujah, tumagos na sa puso ni Felix ang pangangaral ni Pablo. Amen? Tignan nyo ang sabi mga kapatid, nangilabot si Felix. Amen? Anong ibig sabihin ng nangilabot si Felix? Nakumbikta siya. Amen? Ano? First point, di ba mga kapatid? First point, conviction. Ano ba ang conviction mga kapatid? Ang conviction ay matibay na paniniwala. Ang conviction ay, pakinggan mo ito mga kapatid, ang conviction ay nararamdaman mo itong conviction na ito kapag ang Diyos ay kinakausap ka ng personal. Sa harapan yan, conviction is felt when God is speaking right into your heart. Hindi na ito basta simpleng impormasyon lang. Amen? Patungkol sa Bible, patungkol sa Diyos. Amen? Hallelujah. Kundi para bang ang sinasabi ng taong ito na nasa harapan ko ay para bang kinakwento na niya ang buhay ko. Amen? Conviction mga kapatid ay yung pakiramdam na feeling guilt. Feeling guilty. Ang conviction mga kapatid ay alam mong may mali at hindi ka mapakali. Ang conviction mga kapatid
ay alam mong may dapat kang gawing pagkakaiba o pagbabago. Merong dinidil ang Panginoon sa iyo, and it is called conviction. Amen? Sino po sa inyo nakaranas na ng conviction? Amen. Amen? Sino po sa inyo, hallelujah, ang nakaranas na ikaw, para bang ikaw mismo ang kinakausap ng Diyos, para bang ikaw mismo ang kinukumbikta ng Diyos habang nakaupo ka dyan na nakikinig ng salita ng Diyos? Parang ako yun na. Amen? Bakit ganun pa? Parang ako yung tinutukoy ni Pastor May alam ba si Pastor? Amen? Alam niyo yung pakiramdam mga kapatid, ng aircon naman, pero para bang biglang uminit yung paligid mo? Amen? O kaya naman, gaya kay Felix, habang nakikinig ka ng pangangaral ng salita ng Diyos, bigla kang nangilabot. Amen? Ano ba yung nangilabot? Natakot. Bakit nga ba nangilabot si Felix, mga kapatid? Dahil nang napakinggan niya sa pangangaral ni Pablo, amen, ay pakibalik po kanina sa verse, amen. Ang tinalakay na ni Pablo, not just another religious information, kundi ang tinalakay na ni Pablo ay katwiran, amen, pagpipigil sa sarili, at paghukom na darating. Hindi lang siya basta nagsabi si Pablo, alam mo, basta makinig ka lang sa akin, basta ang Bible, sinulat ng mga tao. No! Ano ba ang katwiran, mga kapatid? Tama o mali? Tama ba? Mabuti o masama? Katwiran o kalikuan? Yun yung napapakinggan ni Felix sa harapan ni Pablo. Pangalawa, pagpipigil sa sarili. Marami akong gusto, pero yung gusto ko ba ay gusto rin ng Diyos? At pangatlo, mga kapatid, paghukom na darating. It speaks about heaven or hell. Yun yung eksaktong napapakinggan ni Felix. Ay, amen. Habang nangangaral si Pablo, katwiran, pagpipigil sa sarili, paghukom na darating. So, hindi na ito basta relihiyon lang. Hindi na ito basta mag-cruise lang. Hindi na ito basta dumalo lang sa simbahan. Hindi ito basta makinig lang ng pangangaral. Kundi, mga kapatid, ang pinapangaral dito ni Pablo, ang tinatalakay dito ni Pablo, ay meron ng kinakailangang gawing pagbabago sa sarili. Dahil kapag hindi, may paghukom na darating. Felix, bibili niyo mga kapatid, ang tapang ni Pablo, isang gobernador, amen, ang kaharap niya. Pero ang ipinapangaral dito ni Pablo, amen, katwiran, pagpipigil sa sarili, langit, impyerno. Amen? May langit sa sino mang mamumuhay para sa Panginoon, at may impyerno sa sino mang namumuhay sa kasalanan. Kaya ganoon na lang, mga kapatid, na nangilabot si Felix. Amen. Bakit nangilabot si Felix? Dahil alam ni Felix na totoo ang pinapangaral ni Pablo. Alam ni Felix na hindi siya matuwid at kaaya-aya sa harapan ng Diyos. Kilala ni Felix ang sarili niya, mga kapatid. Alam ni Felix ang buhay niya. Alam ni Felix na siya ay makasalanan. At alam ni Felix, mga kapatid, na kailangan niyang magsisi sa kanyang mga kasalanan. Alam ni Felix na kailangan niyang magbagong buhay. Alam ni Felix na kailangan niyang tanggapin si Jesus na Panginoon ng kanyang buhay. Alam ni Felix na kailangan niyang maligtas para mapunta sa langit. Nangilabot si Felix, mga kapatid, ibig sabihin na kumbikta siya sa pangangaral. Ibig sabihin, kumbinsido siya na totoo ang pangangaral o pinapangaral ni Pablo at meron siyang dapat na gawin. Katwiran, pagpipigil sa sarili, paghukom na darating. Amen? Hallelujah. Teka lang, parang sablay ako sa katwiran, parang sablay din ako sa pagpipigil sa sarili. Paghukom na darating, saan ako sa dalawa? Kung sablay pa lang pamumuhay ko. Amen? Nakuha niyo ba, mga kapatid? Nakumbikta. Conviction. Nakumbikta. Alam ni Felix, amen, na may mali sa kanyang buhay. Na dapat niyang ayusin at baguhin. Subalit, mga kapatid, itong nakakalungkot na katotohanan, tignan natin ang naging tugon ni Felix nang siya ay makumbikta. Acts 24:25. Samantalang tinatalakay ng tungkol sa katwiran, pagpipigil sa sarili, at sa paghukom na darating, nangilabot si Felix at sumagot, umalis ka muna ngayon, at kapag nagkaroon ako ng pagkakataon, ay ipatatawag kita. Amen? Pablo, ang ganda ng pangaral mo. I am convinced, kumbinsido ako. Totoo ang pangangaral mo. Amen?
Kaya lang, amen, ang titignan natin dito ay yung sinabi ni Felix na kapag nagkaroon ako ng pagkakataon. Amen? Meron tayong tatlo ditong English translation mga kapatid. But Felix, sabi sa Acts 24:25 sa New Century Version, amen, but Felix became afraid when Paul spoke about living right, self-control, and the time when God will judge the world. He said, go away now. When I have more time, I will call for you. Sabi naman sa New King James Version, amen, go away for now. When I have a convenient time, I will call for you. Sabi naman sa New Living Translation, when it is more convenient, I'll call for you again. Kanina, conviction mga kapatid. Ngayon, dito naman papasok yung convenience. Diba? Ang first point natin, conviction and convenience. Amen? Ang convenience mga kapatid ay yung kalagayang komportable ka. Ang convenience mga kapatid ay kapag nakaluwag-luwag ka. Ang convenience mga kapatid ay kapag may oras na ako. Nangilabot si Felix, nakumbikta si Felix. Kaya lang mga kapatid, ang problema ay hindi pa siya handa ng oras na iyon. Alam ni Felix na kailangan niya magsisi. Alam ni Felix na kailangan niya magbagong buhay. Alam ni Felix na kailangan niya talikuran ang mga kasalanan niya. Alam ni Felix na kailangan niyang tanggapin at mamuhay para sa Panginoong Hesus. Pero, hindi muna ngayon. Susundan niyo po ba mga kapatid? Totoo ang pangangaral mo, Pablo. Ako yung tinutukoy mo. Mali ang aking pamumuhay. Mga kasalanan na aking ginagawa. Pero Pablo, amen, hindi muna ngayon. Saka na lang. Ipapatawag kita kapag handa na ako. Nakuha niyo ba mga kapatid? At dito papasok yung pamagat ng pangangaral, some other time. Sa ibang pagkakataon na lang. Nahipo ako sa pangangaral, nakumbikta ako. Amen? But maybe some other time. Sa ibang pagkakataon na lang. At itong pananaw na ito mga kapatid, ay hindi lang problema noon sa panahon ni Felix, kundi hanggang sa oras na ito, ay problema pa rin ito. Dahil ang pananaw na ito mga kapatid, ang humahadlang sa tao, kahit sa mananampalataya, na magpasya ngayon para sa Panginoon. Kailangan ko magsisi, pero hindi muna ngayon. Kailangan ko sumunod sa Panginoon, pero wag muna ngayon. Kailangan ko magbagong buhay, pero wala pa akong oras ngayon. Kailangan ko si Jesus, pero sobrang busy ko. Mabuti ang plano ng Diyos. Sino naniniwala na mabuti ang plano ng Diyos? Amen. Pero sa susunod na lang. Kailangan ko umattend sa church Thursday ngayon, pero sa Sunday na lang. Kailangan ko manalangin, pero bukas na lang. Kailangan ko magbigay, pero saka na lang. Maybe some other time. When I have more time. When it is more convenient. Kapag nakaluwag-luwag na ako. Kapag handa na ako. Kapag komportable na ako. Tsaka na ako magsisisi. Tsaka na ako magbibigay. Tsaka na ako aatin sa church. Tsaka ako natatanggapin sa Jesus. Tsaka na ako susunod sa Panginoon. Tsaka ako nagagawin ang plano ng Diyos. Tsaka na lang, saka na lang, bukas na lang, mamaya na lang, sa susunod na lang, sa ibang pagkakataon na lang. Amen po ba? Amen. Alam niyo ba mga kapatid, na ito ang isa sa sakit ng mga Pilipino? Meron tayong negatibong pag-uugali na ang tawag ay manana habit. Amen? Nakalagay dyan sa inyong harapan, manana is a Spanish word, isang Espanyol na salita, which means tomorrow. Ang manana pala ay ibig sabihin tomorrow. This habit is common among Filipinos. Ang pag-uugali daw na ito ay pangkaraniwan sa mga Pilipino. At ang tanong ko ngayong gabi, sinong Pilipino? Sinong Pilipino? Common daw sa atin itong pag-uugali na ito. Manana. This is the practice of putting off things for another day than doing it today. Ito ang kaugalian ng pag-aalis ng mga bagay para sa isa pang araw kaysa gawin ito ngayon. Ang manyana mga kapatid ay yung kaugalian natin ng pagkilos at pagsasabi ng
Nang? Mamayanan. Nang, Nay Luisa? Mamayanan. Nang? Bukas na lang. Nang? Lakasan mo, Nay Luisa. Mamayan. Mamaya na lang. Amen? May mga hugasin ang pinagkainan. Mamaya na lang. Nag-cellphone muna ako. Amen? May assignment, may research. Mamaya na lang. Alis muna ako. May church service, may praise and worship. Mamaya na lang, maga pa naman. Hihiga muna ako. May kakilala ba kayo ganon? Mamaya na lang, bukas na lang, amen. Susunod na lang, saka na lang. Ngayon, ang tanong mga kapatid, bakit ipinagpapabukas pa? Bakit sa susunod na lang? Bakit mamaya na lang? Bakit saka na lang? Ang sagot mga kapatid ay dahil nga hindi pa convenient ngayon. Amen? Itong ilan sa mga dahilan, mga kapatid, hallelujah, kung bakit ang mga tao ay nagpapasya, lalo na para sa Panginoon, sa mga bagay ng Panginoon na some other time, sa susunod na lang, bukas na lang, saka na lang, sa ibang pagkakataon na lang. Balikan po natin si Felix, mga kapatid. Dalawa sila ng asawa niya na si Drusilla. Di ba, nabasa natin kanina? Ang nakinig ng pangangaral ni Pablo. Pero napansin niyo po ba, si Felix lang ang nangilabot. Si Felix lang ang nahipo. Si Felix lang ang nakumbikta. Pero walang sinabi na pati ang kanyang asawa na si Drusilla ay nangilabot din. So pwede dito mga kapatid na si Drusilla ay hindi nagugustuhan ang pangangaral ni Pablo. Baka habang nagsasalita, nangangaral si Pablo, amen, hallelujah, ay nakatingin ng masama si Drusilla. Tapos ito naman si Felix na nakukumbikta, pagtingin niya sa asawa niya, ako, ayaw ata ng misis ko. Amen? Kaya, pwedeng nakikita yun ni Felix, kaya sabi niya, Pablo, ganda ng pangangaral mo, pero sige, kapag nagkaroon ako ng pagkakataon, ipapatawag kita ulit. Kasi tignan mo yung tingin ng asawa ko. Amen po ba? Meron pang isang tagpo sa Bible, mga kapatid, Matthew 8:21. Isa pa sa mga alagad ay nagsabi sa kanya, Panginoon, hayaan mo muna akong makauwi at mailibing ko ang aking ama. Pag binasa niyo po ang context na ito, mga kapatid, ito yung mga taong gustong sumunod sa ating Panginoon. Kaya lang, nung tinatawag na sila ng Panginoon, napakarami nilang dahilan. At itong verse 21, sabi, isa pa sa mga alagad, nagsabi sa kanya, Panginoon, hayaan mo muna akong makauwi at mailibing ko ang aking ama. Pero ang totoo, mga kapatid, sa tagpong ito, hindi pa patay ang kanyang tatay. Amen? Kundi ang sinasabi niya lang dito, Panginoon, susunod ako sa iyo kapag namatay na ang aking tatay. Amen? Anong ibig sabihin nito, mga kapatid? Ang unang dahilan, bakit hindi natin magawa agad? Bakit hindi agad tayo makatugon sa gusto ng Panginoon? Ay dahil merong mga tao sa buhay natin, tulad ng magulang natin, kapatid natin, asawa natin, kaibigan natin, katrabaho natin, kaklase natin, boyfriend natin, girlfriend natin, na hindi nila gusto ang sumunod tayo sa Panginoon. Amen? Katulad nitong lalaking ito, amen? Panginoon, gustong sumunod sa'yo, kaya lang buhay pa si tatay. At ayaw nang sumunod ako sa'yo. Hayaan mo, Panginoon, kapag namatay na si tatay at nailibing ko na siya, pangako, susunod na ako sa'yo. Nakuha niyo ba, mga kapatid? Amen. Dapat magsisimba talaga ako ngayon eh. Kaya lang, magagalit si tatay. Magagalit si nanay. Kaya sa susunod na lang. Lord, saka na lang. Kapag wala na si tatay, kapag wala na si nanay, sisimba na talaga ako. Alam niyo ba, mga kapatid, na merong mga ganong mga magulang? Gusto ng mga kabataan, kaya lang ayaw ng mga magulang. Amen. Lord, alam ko dapat ma-born again na talaga ako eh. Pero saka na lang, pagtatawanan ako ng mga barkada ko. Amen po ba? Lord, gusto kong maglingkod sa'yo. Pero ayaw ng boyfriend ko. Ayaw ng girlfriend ko. Maghihiwalay kami kapag pinili kita. Eh Lord, mas mahalaga yung boyfriend ko, mas mahalaga yung girlfriend ko ngayon. Kaya bukas na lang, saka na lang, sa susunod na lang. Maybe some other time. Huwag muna ngayon. Sa una, mga kapatid,
dahil sa tao. Hindi convenient sa mga tao na nakapaligid sa akin. Kaya next time na lang. Amen po ba? Ikalawang dahilan mga kapatid, meron tayong mga tinatawag na personal agendas. Lord, alam ko tama ang magbagong buhay. Lord, naniniwala ko na mas mabuti ang plano mo sa akin. Pero Lord, kapag sinunod kita, hindi ko na masusunod ang sarili ko. Exactly. Andiyan pa po ba kayo? Lord, pag sinunod kita, alam ko mabuti ang plano mo sa akin, alam ko tama maglingkod sa'yo, alam ko tama maborn again, magbagong buhay. Kaya alam, Lord, kapag sinunod kita, hindi ko na masusunod ang sarili ko, ang mga gusto ko. Exactly. Amen po ba? Eh Lord, hindi mo ba nakikita? Amen. Nagsasaya pa ako ngayon. Saan? Sa kasalanan? Andiyan pa po ba kayo? Lord, may mga gusto pa akong gawin at subukan. Kaya next time na lang sa kanan, bukas na lang, maybe some other time. Amen. Kapag may oras na ako. So narito mga kapatid si Felix. Siya ay nakumbikta, pero hindi agad siya tumugon dahil hindi convenient. Acts 24:25. Nang ilabot si Felix at sumagot, umalis ka muna ngayon, Pablo. At kapag nagkaroon ako ng pagkakataon, ipatatawag kita. Nakumbikta ako, nahipo ako, kumbinsido ako, pero not now. Amen? Hindi siya tumanggi. Hindi niya sinasara ang pintuan sa pangangaral ni Pablo. Hindi siya nagsasabi dito ng hindi. May nabasa ba kayo na humindi si Felix? Amen? Kundi ang sinasabi niya dito mga kapatid ay, hindi muna ngayon. Felix is not saying no, but what he's saying is, not now. I'm not saying no. Hindi ko sinasara ang pintuan sa pangangaral mo, Pablo. Pastor Timothy, hindi ko sinasara ang puso ko sa pangangaral mo, pero Pastor Timothy, not now. I'm not ready. I am not convenient. I'm so busy. Marami pa akong gustong gawin. Magagalit ang mga taong nakapaligid sa akin. Diyan pa po ba kayo? Kaya, Pastor Sol, mas mahalaga sila. Mas mahalaga ang sarili ko. Amen po ba? Ang ginagawa dito ni Felix mga kapatid ay inaantala niya, pinagpapaliban niya, o dine-delay niya. Gusto niya, pero ang strategy dito ni Felix, i-delay niya muna. Kapag okay ng lahat, kapag hindi na busy, sige, payag na ako, susunod na ako. Pero pakinggan mo ito, kapatid ko sa Panginoon. Amen? Listen, pagdating sa Panginoon, pagdating sa mga bagay ng Panginoon, at pagdating sa mga gustong ipagawa ng Panginoon, hindi mabuti na dinay-delay ang Panginoon. Ulitin ko, pagdating sa Panginoon, sa mga bagay ng Panginoon, at sa mga gustong ipagawa ng Panginoon sa atin, hindi mabuti na dinay-delay ang Panginoon. Amen po ba? Dahil ang gusto ng Panginoon ay palaging inuuna siya. Pangalawa, pag-usapan natin the problem of delaying. Ang problema sa pagpapaliban. Ito na yun, delaying. I'm not saying no, but what I am saying is not now. Dinidelay. Pinagpapaliban. Inaantala. Una mga kapatid na problema sa pagpapaliban o delaying. Una, delaying doesn't improve things. Ang pag-aantala o pagpapaliban ay hindi nagpapabuti ng mga bagay. Amen? Naalala ko noon mga kapatid, gamitin kong testimony si Rolin. Nagpaalam naman ako sa kanya, bandang 2000, yung aking misis, bandang 2022 hanggang 2023, mahilig siyang magsabi ng magda-diet na talaga ako. Lagi siya sabi yun, dahil napansin namin, lalo na siya, lumalaki siya. Malaki na ako, hindi na nagkakasya yung mga damit ko. Magda-diet na talaga ako. Pero hindi naman siya nagda-diet. Amen? Naalala ko, pag kumakain kami sa kusina, di ba, sasabihin niya, bukas na lang, ang sarap kasi ng ulam. Sunod-sunod ang mga birthday, kaya saka na lang. December kasi, ang daming handaan, kaya next year na ako magda-diet. Sino sa inyo nagsabi na ng gano'n? Pag may pagkain, bukas na lang ako magda-diet. Sarap kasi ng ulam. Ang nangyari mga kapatid, dinidelay niya ang pagda-diet. Ang resulta, mga kapatid, ang timbang niya
ay umabot ng 84 kilos. Ang timbang niya umabot ng 84 kilos. Bakit? Kasi dinidelay niya yung pagdadayet. Magdadayet na ako, pero bukas na lang, saka na lang, sa susunod na lang, maybe some other time. Amen? Eh ano naman, Pastor, kung umabot ng 84 kilos ang timbang niya? Alam niyo mga kapatid, ang epekto? Sa tuwing gigising siya sa umaga, nahihirapan siyang bumangon dahil siguro sa bigat niya. Lagi niya sinasabi sa akin yun. Hirapan akong bumangon kapag umaga. Tapos ang sakit ng katawan ko lagi pag gigising ako. Tapos, ano ba? Ang bilis niyang mapagod at hingalin. At ang pinakamalala, nagkaroon siya ng hormonal imbalance na siya ay dinudugo ng tuloy-tuloy sa loob ng 3 buwan. Bakit ganon? Bakit nagkaganon? Kasi dinidelay niya ang pagdadayet. Nakuha niya mga kapatid? Bukas na lang, saka na lang, ang sarap kumain. Amen? Mga kapatid, delaying doesn't improve things. Amen po ba? Yung resulta, nakita niya, bukas na lang, kung magdadayet, saka na lang. O yun. Dumating sa punto na, pa-check up siya. Amen? Hindi tumitigil yung kanyang menstruation. 1 week, 2 weeks, 3 weeks. Amen? Alam niyo mga kapatid, ganun din si Felix. Acts 24:27. Ngunit nang matapos ng 2 taon, si Felix ay pinalitan ni Porcio Festo. Mga kapatid, pansinin ninyo, 2 taon ang lumipas. Walang ginawa si Felix na hakbang. Hanggang sa palitan na lang siya sa kanyang pwesto bilang gobernador. Ano ibig sabihin nito? Nawalan na siya ng access kay Pablo o nawalan na siya ng access na muling makapakinig ng pangangaral ni Pablo. Kasi dahil siya may authority, pwede niyang ipatawag si Pablo kahit kailan niya gustuhin kasi siya ang gobernador. Pero paglipas ng 2 taon, wala siyang ginawa pa. Amen? Pinalitan siya sa pwesto ng isang lalaki ng pangalan ay si Porcio Festo. Amen? Ano makikita natin dito mga kapatid? Si Pablo ang kailangan niyang pakinggan ng panahon na iyon. Pero hindi nangyari. So makikita natin, delaying doesn't improve things. Instead of getting better, it gets worse kapag tayo ay nagdi-delay. Amen po ba? Ikalawa mga kapatid, delaying kills our desire to do the right thing. Ang pagkaantala o pagpapaliban ay pumapatay ng pagnanais na gawin ang tama. Napakinggan ni Felix, nangilabot siya, pero hindi pa siya handa. Huwag muna ngayon. Kaya ang ginawa niya, dinelay niya, saka na lang, bukas na lang, sa susunod na lang. Alam niyo mga kapatid, amen, pakinggan mo ito. Ang naramdaman mo ng oras na ikaw ay kinausap, kinumbikta ng Panginoon, ay hindi mo palaging mararamdaman. Ulitin ko, ang naramdaman mo ng oras na ikaw ay kinausap, kinumbikta ng Panginoon, nahipo ka sa pangangaral, ay hindi mo palaging mararamdaman. Kapag lumipas o dumaan ang mga araw, pwedeng yung guilt feeling, di ba minsan, pag may nakakapakita yung pangaral, parang ouch, ouch, di ba? Parang ako yun na. May guilt feeling. Pero alam niyo mga kapatid, kapag dumaan ang panahon ng mga araw na pinabayaan natin yon, yung guilt feeling ay pwedeng mawala, yung conviction sa kasalanan ay pwedeng lumabnaw, yung lagay ng puso ay pwedeng tumigas o maging manhid. Tsaka na lang, bukas na lang, tama. Tama yung sinasabi sa pangangaral. Sabi na pangangaral. Tama, mali nga yung bagay na yun. Mali nga yung ginagawa ko na yun. Pero sige, saka na lang. Bukas na lang. Diba? Yung inaantala natin mga kapatid. Amen. Alam niyo mga kapatid ang nangyayari? Nagiging manhid. Pwedeng maging manhid ang puso ng isang tao dahil sa kanyang pagpapalipad. Amen? Oo, kasalanan yun. Pero ginagawa rin naman ng ito eh. Wala nang conviction, wala nang lungkot sa kasalanan, wala nang pag-iwas sa kalikuan. Bakit? Dahil manhid na. Namatay na yung pagnanasa na gawin ang tama kasi pinalampas niya. Amen? Yung pagkakataon na siya ay kinakausap, kinukumbikta ng Panginoon. Tignan nyo, sabi si James 1:23-24. Sapagkat kung ang sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad o ginagawa,
Siya ay katulad ng isang tao na tinitingnan ang kanyang likas na mukha sa salamin. Sapagkat minapasdan niya ang kanyang sarili at umaalis at agad niyang nalilimutan kung ano ang kanyang katulad. Amen? Parang ganito yan mga kapatid. Nakita niya sa salamin, may dumi sa mukha niya, pero hindi niya agad pinunasan o tinanggal. Saka na lang, mamaya na lang, bukas na lang, nagmamadali akong umalis. So umalis ng bahay, natapos ang isang araw, hanggang sa makalimutan na lang niya na may dumi sa mukha niya. Amen? Ang nangyari, hindi na naalis yung dumi, ang hirap ng tanggalin, kasi pwedeng dumikit na sa mukha yung dumi. Amen po ba? Mga kapatid, ganun ang larawan ng kasalanang tumatagal sa ating puso. Saka na lang, bukas na lang, mamaya na lang, sa susunod na lang, some other time, sa ibang pagkakataon. Alam niyo, mangyari mga kapatid, kapag dinidelay natin, ang hirap ng alisin yan, kasi nakadikit na sa puso. At habang tumatagal, pwedeng maging manhid ka na sa kasalanan. Amen po ba? Kasi dinidelay ang pag-alis sa kasalanan. Ikatlo mga kapatid, delaying causes us to miss opportunities. Ang pagkaantala o pagpapaliban ay nagdudulot sa atin na makaligtaan ng mga pagkakataon. Hindi lang basta pagkakataon, kundi magagandang pagkakataon o pagkakataon na Diyos ang nagtakda. Sabi ni Felix, nangilabot si Felix at sumagot, umalis ka muna ngayon at kapag nagkaroon ako ng pagkakataon ay ipatatawag kita. Pero alam niyo ba mga kapatid, kapag binasa niyo ang Bible, pagkatapos ng Acts chapter 24, wala na tayong mababasa na nagkausap pa ulit si Felix at si Pablo. Wala. Diba sabi ni Felix, ipapatawag kita. Nandun na yung pagkakataon sa harap niya. Nung mismong oras na yon, nakumbita si Felix. Tama yung pinapangar ni Pablo. Pablo, sige. Ngayon din ito, isusuko ko ang buhay ko sa Panginoon. Nagsisisi na ako sa aking mga kasalanan. Tatanggapin ko na sa Jesus. Mamumuhay na ako para sa Panginoon. Yun na yung tamang pagkakataon. Pero sabi niya, Pablo, umalis ka muna ngayon. Kapag meron na ako, pag nagkaroon na ako ng pagkakataon, ipatatawag kita. So mga kapatid, hindi na nangyari yung pagkakataon na ito na nagkausap ulit sila ni Pablo. So ano nang ibig sabihin nun? Amen? Na-miss ni Felix ang napakagandang pagkakataon ng Diyos na itinakda sa kanya. So makikita natin dito mga kapatid, maraming pwedeng masayang na napakagandang mga opportunities pagkakataon. Bakit? Dahil nagdi-delay ka. Pagkatapos kong gumraduate ng college, nag-apply agad ako ng trabaho. Kasi may mga kaisipan ng freshman, amen, na kakatapos ko lang ng 4 na taon, hindi muna ako mag-apply ng trabaho, pahinga muna ako. Pero ako, pagkatapos ko ng gumraduate ng college, nag-apply agad ako ng trabaho. Bakit? Dahil baka yung magandang pagkakataon ay nasa oras na iyon. At pwedeng ma-miss ko yun, di ba? Tsaka na lang. Paminsan, yung saka na lang, mamaya na lang, sa susunod na lang, lumipas na 1 taon, wala ka pa rin trabaho. Nami-miss yung mga opportunities kasi dinidelay mo ng dinidelay. Amen po ba mga kapatid? Hallelujah! Kaya maraming nasasayang na magaganda at mabubuting pagkakataon dahil dinidelay ng tao. Ika-4 mga kapatid, amen, hallelujah, ito ang pinakamatindi at pinakamapanganib sa lahat. Delaying can cause you to lose your soul. Delaying can cause you to lose your soul. Sa pagkaantala ng tao, pakinggan mo ito, kapatid ko sa Panginoon, tingkay lang sa akin. Ito ang pinakamahalaga, itong ika-4. Amen? Kapag ikaw pinagpaliban mo, o ikaw ay nagantala, pwede kang mapunta sa impyerno. I'm not joking. Nagbibigay ako ng istorya. Ito yung istorya galing kay Pastor Greg Nietzsche. Merong masalimuot na kwento na napakinggan ko sa pangangaral ni Pastor Greg. Noong sila Pastor Greg, yung ating leader sa Prescott, Arizona, nag-pioneer sila sa bansang South Africa. Merong isang lalaki na dumalo sa kanilang church kasama ang kanyang girlfriend. Yung lalaki ay gangster. At yung mga mananampalataya na dumadalo sa church na yon ay kilala yung lalaki na yon. At nagkwento sila kay Pastor Greg na yung lalaki na yon na dumalo
ay mamamatay tao. O nakapatay na ng mga tao. Particular, sabi pa nga doon ni Pastor Greg, ay nasa 7 tao kanyang pinatay. Amen? Talagang wicked. Ibig sabihin, masama yung lalaki na yun. Diba? Wala siyang pakialam kung kahit ano yung kanyang gawin. So, naimbitahan yung lalaki, dumalo sa church ng 2 beses, doon sa church na nagpayo na si Pastor Greg sa South Africa, nakapakinig siya ng pangaral, parang sa inyo, nakaupo siya dyan, pinapakinggan niya si Pastor Greg. Amen? Hallelujah! Pwedeng nakumbit ka siya, pwedeng nahipo siya, at ang isa sa ginagawa natin sa mga gawain ay yung tinatawag na altar call. Tama po ba? Every after service, nananawagan tayo mga kapatid. Sino po sa inyo, kinausap ka ng Panginoon, alam mo may hindi matuwid kang ginawa nitong mga nakarang araw, ito ang tamang pagkakataon, lumapit ka dito sa harap, kausapin mo, katagpuin mo ang Diyos, amen? Humingi ka ng tawad, pagsisihan ng iyong mga kasalanan, at ikaw, paglabas mo, amen, ay magbagong buhay. Amen po ba? Diba? Sa altar call mga kapatid. So, ngayon mga kapatid, nananawagan tayo sa ating fellowship ng mga altar call. So, sa altar call na, tinanong yung lalaki. Amen? Siguro may lumapit sa kanya, nakapatiran, nilapitan siya dahil nakita, first time. Amen? Tinanong yung lalaki kung gusto ba niyang pagsisihan ng kanyang mga kasalanan, tanggapin ng Panginoon. Amen? Humingi ng tawad at magbagong buhay. Kaya lang mga kapatid, tumanggi yung lalaki at para sa kanya ay hindi pa ngayon. Maganda yung pangaral ng pastor nyo. Nahipo ako, nakumbita ako, tinanong siya, huwag muna ngayon. Hindi pa ako ready. Not now. Maybe some other time sa ibang pagkakataon. Amen? So narito mga kapatid, ilang linggo ang lumipas, yung lalaki ay nasa tapat ng isang apartment, may kasama din siyang isang lalaki, at sila'y nagkakatuwaan, nagkakasiyahan, nag-iinuman, nang biglang bumunot yung lalaki na kainuman niya ng kutsilyo at sinaksak sa puso yung lalaki sa kanyang dibdib. Patay agad yung lalaki. Yung gangster na lalaki. At ito ang hindi makalimutan ni Pastor Greg. Pumunta sa kanya yung mga magulang ng lalaki na yon, dahil nga siguro nabalitaan niya na merong church, nandiyan si Pastor Greg, amen, para hilingin kay Pastor Greg kung pwede ba na magkaroon ng funeral service para mapalibing ang kanyang anak. Alam niyo kung bakit lumapit siya kay Pastor Greg? Kasi walang church doon sa lugar nila na gustong magkaroon ng funeral service para sa lalaki na yon, dahil nga kilala siya sa lugar nila na grabe ang kasamaan ng lalaki na yon. Pwede nyo mga magulang pumunta sa ibang church, pwede nyo po bang ipalibing yung mga anak, magkaroon ng funeral service? May mga church na tumanggi. So ang last option niya na, Father's house. Si Pastor Greg, lumapit yung mga magulang, Pastor, pwede bang magkaroon kayo ng funeral service para sa ating anak na namatay? Amen? Alam niyo mga kapatid, ang sagot ni Pastor Greg ay ganito. Pwede ako mag-funeral service, subalit ako ay magiging tapat. Hindi ako magsisinungaling na napunta sa langit ang inyong anak. Dahil kilala natin ang inyong anak. Andyan pa po ba kayo? Alam niyo mga kapatid, isa sa trabaho ng isang pastor, yung tawagin kami sa funeral service. Tapos hindi namin alam na kung yung namatay ba ay talagang nakakilala, tumanggap, nagkaroon ng relasyon sa Panginoon. Dahil hindi kami pwedeng mag-imbento. Amen po ba? Biglang tumulo yung luha ng nanay na ito. At ang sagot niya kay Pastor Greg, pakinggan niyo ito, Pastor, hindi ko gustong magsinungaling ka. Alam ko na ang aming anak ay nasa impyerno na ngayon. This is a true story, mga kapatid. Alam nung magulang. We know our son is in hell right now. Anong punto ko dito, mga kapatid? Biruin nyo.
dahil lang nag-delay ang tao, mapupunta siya sa impyerno. Andiyan pa po ba kayo? At ito rin ang nangyayari sa panahon natin ngayon. Ang mga tao, binabahaginan mo, iniimbitahan mo, pinapatanggap mo sa Panginoon. Kaya lang ang sagot nila, tama ba ako? Sa susunod na lang? Bukas na lang? Saka na lang? Tama ba ako? O mali ako? Honey, sama ka naman sa church. May pangangaral doon. Susunod na lang? Saka na lang? Honey, hindi. Kailangan mo mapakinggan. Lalo na mga kapatid, I believe. Amen. Nakilala mo. Amen. Ang iyong mga mahal sa buhay. Kung ano ang uri ng kanilang buhay. Naniniwala ko mga kapatid, amen, katulad nung nanay, nung lalaki, amen, alam mo, kung ang mga kasama mo sa bahay, ay meron talagang tunay na relasyon sa Panginoon. Tama ba ako? Alam mo yan, kapatid ko sa Panginoon, alam mo yan. Amen? Hallelujah. Bukas na lang, mamaya na lang, saka na lang, sa susunod na lang, sa ibang pagkakataon na lang. Subalit ngayong gabi, mga kapatid, pakinggan mo ito. Paano kung wala nang bukas sa'yo? Paano kung wala nang mamaya? Paano kung wala nang susunod? Paano kung wala nang ibang pagkakataon? Amen po ba? Pakinggan mo ito. Kaya pala, pinapunta sa kanila yung tao na yon na magbabahagi sa kanila ng salita ng Diyos, magpapaalala sa kanila, magsasaway sa kanila. Bakit? Dahil pwedeng maya-maya lang o pwedeng ilang araw na lang ay kukunin na pala ng Diyos ang buhay nila. Tama ba? Tama ba? Tama ba mga kapatid? Amen? Kaya, di ba, paminsan, di ba, kung nakukulitan kayo sa akin, sorry. Tinatanong ko yung mga mister nyo, pasensya na. Amen po ba? Bukas na lang, mamaya na lang, saka na lang. Di ba? Alam nyo kung bakit nangungulit ako? Kasi, hindi natin alam kung may bukas pa sila. Kahit ikaw, kapatid sa Panginoon. Pwede ba yung gawin ng Diyos? Pwede. Kaya lang, tinanggihan nila. Pwedeng mahal mo yun sa buhay. At pwedeng ikaw din yun, tinanggihan mo. Ngayon, ang tanong mga kapatid, magiging katulad ka ba nung lalaki sa kwento ni Pastor Greg? Na napunta sa walang hanggang kaparusahan dahil nag-delay? O ikaw, yung magulang nung lalaki na nasasaktan dahil alam nilang ang anak nila ay nasa walang hanggang kaparusahan. Nasaan ka doon sa dalawa? Pero mo, ang bigat no? Magulang ka, buhay ka, pero alam mo na yung mahal sa buhay, aminado yung nanay. We know our son, Pastor, is in hell right now. At sa kabilang buhay mga kapatid, wala nang katapusan. Wala nang balikan. Amen po ba? Ang ganda na sinabi ni Augustine mga kapatid. Amen? God has promised forgiveness to your repentance, but He has not promised tomorrow. Nangako ang Diyos ng kapatawaran kapag ikaw ay nagsisi. Amen po ba? Amen. Kaya lang hindi nangako ang Diyos ng bukas. Andyan pa po ba kayo? Amen. Kapag binasa nyo ang Bible, walang pinangako ang Diyos na, sige, i-delay mo lang anak. Baka bukas. Baka sa susunod. Baka sa kanala. Baka sa ibang pagkakataon. Wala kayong mababasa sa gano'n na Bible. Amen po ba? Ito ang problema sa mga tao, mga kapatid. Laging nagdi-delay, laging nagpapaliban, dahil ang pananaw nila, laging may bukas, laging may susunod na pagkakataon, marami pang oras, at maging sa mga kabataan na narito. Bata pa naman ako, pastor, saka na lang. Ang dami ko pang gustong gawin. Amen? May papakita po akong picture sa inyo. Amen? Ang sabi dyan, the problem is that you always think that you have time. The problem is, paki-next para mas malaki yung words.
The problem is that you always think that you have time. Ang problema mga kapatid ay palagi mong iniisip na palagi kang merong oras. Dahil meron akong oras. Marami akong oras. Kaya bukas na lang, saka na lang, sa susunod na lang, next time na lang, sa ibang pagkakataon na lang. Ibalik natin sa picture mga kapatid. Kaya nailarawan, kung alam niyo yung kwento ng pagong at kuneho, ito yung kwentong pambata. Amen? Diba? Sila ay nagkarera. Sino mabilis? Yung kuneho, yung pagong? Pagong. Sino mas mabilis? Yung kuneho, yung pagong? Yung kuneho. Pero nakita niyo sa picture, yung pagong ang nanalo. Alam niyo kung bakit? Kapag inaral yung kwento niyan, nagpakampante yung kuneho. Yun. Mabagal yung pagong. I have a lot of time. I have more time. Dito muna ako pa-relax. Hanggang sa nakatulog yung kuneho, pagmulat niya, nasa finish line na yung pagong. The problem is that you always think that you have time. Ang problema sa ating mga tao, akala natin, palagi tayong maraming oras. Amen po ba? Pero ang katotohanan ngayong gabi, mga kapatid, paki-flash, ang katotohanan ngayong gabi, pangatlo, you don't have all the time. Amen po ba? You don't have all the time. Yan ang totoo, mga kapatid, sa Panginoon. Wala ka ng lahat ng oras. Amen po ba? Alam niyo, totoo pa nga mga kapatid. Amen? Hindi mo kakampi ang oras. Take note mo yun. Hindi mo kakampi ang oras. Di ba ayaw mo tumanda, pero napipigilan mo ba? Hindi mo kakampi ang oras. Sino dito sa iyo napigilan mo ng oras? Huwag ka muna bilis ng oras, may bilis na kagad. Di ba? Pero tuloy-tuloy ang pag-andar ng oras. Amen po ba? Hindi mo kakampi ang oras. You don't have all the time. Bukas na lang, saka na lang, sa susunod na lang ako magsisisi, sa susunod na lang ako maglilingkod sa Panginoon, sa susunod na lang ako dadalo sa church, sa susunod na lang ako mamumuhay ng matuwid, sa susunod na lang ako tatanggap sa Panginoon, sa susunod na lang ako mananalangin, sa susunod na lang ako magbibigay. Pero ang tanong ngayong gabi mga kapatid, paano kung wala nang susunod? Amen po ba? Tingnan niyo ang sabi ng Bible, Proverbs 21 verse 1. Amen, dalawa ito. Huwag mong ipagyabang ang gagawin mo bukas sapagkat hindi mo alam kung anong mangyayari sa araw na iyon. Ganda, no? Yung ibang translation naman sa Tagalog, huwag mong ipagyayabang ang araw ng bukas pagkat di mo alam kung anong magaganap. Sino sa inyo nakakalam na eksaktong mangyayari bukas? Sabi ng Bible, di ba? No, I have a lot of time, I have more time, marami akong oras. Pero sabi ng Bible, no, huwag mong ipagyayabang, amen, ang bukas o ang mangyayari bukas dahil hindi mo alam kung anong mangyayari bukas. Amen po ba? Amen. Amen? Ang mga tao ngayon, parang sigurado na may bukas pa sila, pero sabi ng Diyos, hindi ka sure. Amen po ba? Amen. Amen? Mga kapatid, baka wala ng bukas para sa atin. Amen po ba? Amen. Pangatlo, bilisan na lang natin, the power of responding now. Ang kapangyarihan o ang nagagawa ng pagtugon agad ngayon. Ngayon, the power of responding now. Hindi si Felix ang bida natin dito sa third point dahil nagpaliban siya at hindi na natin alam kung ano nangyari sa kanya pagtapos. Kundi ang ating main character dito sa third point, mga kapatid, ay yung lalaki na nangaral kay Felix. Sino yon? Si Pablo. Kapag binasa niyo ang kwento ni Pablo, mga kapatid, siya rin ay isang masamang tao na hinuhuli, pinapabilanggo ang mga sumusunod kay Jesus. Pero nang siya'y katagpuin ng Panginoon sa daan, papuntang Damasco, siya ay tumugon agad at tumugon ng tama. Acts 9:4-6, natumba siya sa lupa at narinig niya ang isang tinig na nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sino kayo, Panginoon? Tanong niya, ako si Jesus ang iyong inuusig. Tugon ang tinig sa kanya, tumayo ka't pumasok sa lungsod at do'y sasabihin sa iyo kung ano ang dapat mong gawin. Hindi sinabi ni Pablo dito kay Jesus, ay pakialam ko kung ikaw si Jesus. Hindi ganon, mga kapatid. Kundi ng oras na yon, nakumbikta si Pablo, alam niyang si Jesus, nakaharap niya ng oras na yon, ang tunay na kailangan niya sa buhay niya.
Kaya ang ginawa ni Pablo, tumugon agad siya, sumunod siya sa ating Panginoong Hesus. Una mga kapatid, na nagagawa ng pag-response agad, amen, dahil nag-response agad ng tama si Pablo, siya ay naligtas. Ikalawa, hindi lang siya naligtas, kundi nabago pa ang buhay niya. Ikatlo, ipinagamit niya ang buhay niya sa Panginoon, at dahil ipinagamit niya ang buhay niya sa Panginoon, natagpuan ni Pablo ang destiny at purpose ng buhay niya dito sa lupa. Amen po ba? At sa huling buhay ni Pablo mga kapatid, naisulat niya isa sa paborito kong talata na pwedeng gawing slogan ng mga mananampalatayang tinapos ang kanilang paglilingkod sa Panginoon ng mabuti. 2 Timothy chapter 4 verses 7 to 8. Pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban, natapos ko na ang dapat kong takbuhin, at nanatili akong tapat sa pananampalataya. Kaya naghihintay sa akin ang koronang gantimpala para sa mga nabuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Sa araw na yon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom ang siyang magpuputong sa akin ng korona. Hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa kanyang pagbabalik. So mababasa natin mga kapatid, walang pinagsisisihan. Si Pablo, alam niyang nagkaroon ng saysay ang buhay niya, at ang kanyang patutunguhan ay buhay na walang hanggan sa langit. Bakit? Dahil nag-response kaagad si Pablo ng tama at hindi siya nag-delay. Nagpaliban. Ngayong gabi sa aking pagtatapos mga kapatid, hallelujah. Thank you Lord. Kung ikaw man ay kinakausap ng Panginoon ngayong gabi, may gustong ipagawa sa iyo ang Panginoon, may gusto ang Panginoon na gawin mo, lalo na kung yan ay may kinalaman sa kaligtasan, pagsisisi, pagbabagong buhay, paglilingkod sa Panginoon, huwag mo nang ipagpabukas. Bakit? Dahil baka wala ng bukas. Dahil baka wala ng susunod. Dahil baka wala ng ibang pagkakataon. Amen po ba? Ang tamang gawin mga kapatid ay ngayon na. Now. The power of responding now. Amen? Kaya mga kapatid, amen, pansinin ninyo, pati yung inyong mga kasama sa bahay mga kapatid, kulitin nyo ng kulitin. Kulitin ko, kulitin nyo ng kulitin. Paano kung wala na silang bukas? Paano kung wala na susunod para sa kanila? Amen po ba? Hallelujah. Ngayong gabi mga kapatid, amen, some other time. Hindi, sa aking pagtatapos, hindi palaging bukas ang pintuan ng pagkakataon para sa ating lahat. Hindi palaging bukas. Amen? May oras na bukas ang pintuan ng mga pagkakataon, pero may oras na isasarado yun ng Diyos. At yun ang delikado kapag sinara yun ng Diyos. Amen po ba? Ngayong gabi, magsiyoko tayong lahat, purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Ako po'y nananawagan sa bawat isa ngayong gabi. Hallelujah. Hindi ko alam kung saan bahagi man ang pangangaral, ikay kinausap ng ating Panginoon. Huwag na natin ipagpabukas. Susunod na lang. Yun ang pananaw nating mga tao. Amen. Marami akong oras. Para bang sinasabi mo na hawak mo ang iyong buhay. Amen. Mga kapatid. Amen. Hallelujah. You don't have all the time. You don't have all the time. Katulad nung kwento kanina, nung lalaki sa South Africa. Amen. Sayang. At yun ang pinakamatindi. Amen. Dahil sa ating pag-delay, ipinagpaliban natin, ipinagpabukas natin ang pinakamahalagang matatanggap natin habang tayo nabubuhay. Ano yun? Kaligtasan. Huwag nawang mangyari sa atin at sa ating mamamahal sa buhay. Binubuksan ko po ang altar. Amen. Hallelujah. Tayo po'y manalangin sa ating Panginoon. Hindi ko alam kung ikay kinakausap ng Panginoon ngayong gabi. Hallelujah. Tulungan tayo ng Panginoon. Kung merong tao na ini-impress sa'yo ang Panginoon, napuntahan mo, lapitan mo, bahaginan mo, do it now. Hallelujah. Do it now. Kung ikaw naman ay kinakausap ng Panginoon para maglingkod sa Kanya, ipagamit ang buhay mo sa Kanya, do it now. Amen? Kung ikaw naman ay kinakausap ng Panginoon, hallelujah, na ikaw ay palaging dumalo sa gawain ng Panginoon, do it now. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Maraming pong salamat, Panginoong Jesus. Dakila ka aming amang banal,
Ikaw ang aming pinupuri at sinasamba. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Dakila ka, aming amang banal. Thank you, Lord. Panginoon, mangusap ka sa bawat isa. Ikaw ang aming pinupuri at sinasamba. Glorify your name. Glorify your name. Thank you, Jesus. We give you glory and we give you praise. Lord, tulungan mo, Diyos, ang aking mga kapatid na ito. Hallelujah, Lord, Panginoon, ang kasinungalingan, pandaraya, ng kaaway, na palaging sinasabi sa amin, Panginoon, na may bukas pa, may susunod pa, saka na lang. Hallelujah, sa ibang pagkakataon na lang, marami pa kaming oras, Lord, we rebuke, Lord God, that kind of evil spirit, Panginoong Diyos, hallelujah. Lord, ang kalooban mo ay ngayon, hallelujah, habang may oras pa kami, habang may pagkakataon pa kami, ngayon, Panginoong Diyos, ang tamang oras, ang tamang pagkakataon na we give you glory, we give you praise, dakila ka. Salamat, salamat, salamat. Napakabuti mo, Panginoong Jesus. Tayo magsitayong lahat. Hallelujah. Thank you, Lord. Praise God, praise God, praise God. Jesus, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Mga kapatid, dalangin ko, hallelujah, na nakatulong ang pangangaral na ito. Maraming gustong ipagawa ang Panginoon sa atin. Hallelujah. Pero gusto ng Panginoon na gawin na natin ngayon. Hallelujah. Tayo manalangin, mga kapatid, sa ating pagtatapos. Panginoon, marami pong salamat sa gabing ito, sa iyong mga salita na aming napakinggan, Panginoon Diyos. Maraming salamat, Panginoon, sa mga kapatiran ito na palaging nagbibigay ng oras para sa iyo, para sa iyong gawain, para makapakinig ng iyong salita. Tulungan mo, Panginoong Diyos, ang bawat isa, Panginoong Diyos, na aming magawa na ang mga nais mo na ipagawa sa amin, Panginoong Diyos. Ngayon, sa oras na ito, Panginoong Diyos, huwag naming sayangin ang mga pagkakataon na ibinibigay mo sa amin, Panginoong Diyos. Lord, maraming salamat, hallelujah, sa buhay ng aking mga kapatid na ito, Lord. Patuloy namin ipinapanalangin, lalo na, O Diyos, ang mga mahal nila sa buhay ay tumugon din agad, Panginoong Diyos, sa panawagan ng pagsisisi, ng kaligtasan at ng pagtanggap sa iyo, Panginoong Jesus. Lord, maraming salamat sa gabing ito, Panginoong Diyos, maging Panginoon